Ito yung tutorial na dapat mong malaman. Actually, matagal ko nang tinuturo to since marami tayong mga bago dito sa channel natin guys no, na hindi pa alam to. At alam ko yung iba dito, master na nila to no, especially yung merong mga laptop or desktop no. Kasi napaka-importante kasi neto guys no, kapag nagawa nyo to, nako, hindi nyo na kami kailangan. Kasi napaka-importante neto, halimbawa, nag-crash yung system mo, nagkaroon ng problem yung hard drive mo, yung SSD mo, nasira, di ba? So, pwede mo pang ma-restore yung mga yun guys no, kahit na bumili ka ng bagong SSD. So kapag nalaman nyo to guys, no, nako, napakalaking tulong nito. Open lang natin siya from C Backup. So na-share ko na to before. Meron pa kasi dito yung hindi pa nakakapag-download guys, no. This is free license also, no. So gagawin natin is download muna natin to guys, no. This is all-in-one backup, sync and clone solution. This is a free giveaway access guys, no. Tayo lang yung may exclusive link nito guys from C Backup. So eto na siya, open lang natin. Install na rin natin. Turo ko na rin sa inyo kung paano siya i-install. Ayan, so daan-daan lang natin kasi maraming nagre-request sa atin na wag daw masyadong bilisan. Okay? And then install natin. So wag po kayong maglala kahit na may antivirus po kayo, safe po yan. Copy natin tong code natin ha. Ayan, copy natin siya. Hello! Is it me you're looking for? Ay, okay. Enjoy now. So close lang natin yun. Uy, imagine niyo guys no, 0 monthly yan. And this is 1 year ha. Hindi ko lang kung 1 year or lifetime. So anyway, close natin to. Uncheck natin itong enjoy the experience. Enjoy now. Yun. So, para siyang ano guys, no, Aomi. And then dito guys sa taas, activate lang natin siya, register. Paste natin yung serial code, register natin. And voila! Registration successful. Now, let's check here about, ayan. So, this is 3.0 Professional Edition, no? C Backup Professional Edition. So, dito sa menu guys, ito yung backup. So, system backup. So, ito, ang binabackup po ng system guys, no? Ipapakita ko sa inyo, which is yung Drive C. Para mas malinaw, papunta tayo sa disk management. Ayan, para detalyado. Ayan. So, pag sinabing system guys, including dyan yung system reserve natin, yung recovery partition, and itong mga to. Ayan. Tapos yung drive C natin. Yun yung system. Ito, pag pinili nyo yan. Ayan, kung gusto nyo i-backup siya, no? Ayan, makikita nyo rin pala dito, guys, no? So, mamaya na tayo mag-backup, guys, no? Balik tayo sa backup. Disk backup. So, disk backup, select natin kung anong drive. Halimbawa, dalawa yung SSD natin or hard drive. Kung makikita nyo, itong disk 0 natin. Ito naman yung disk 1 natin. Di ba? So, select natin yan, tapos add. Tapos, next na po nun. Back lang natin. Backup. So, partition backup. So, yun yung, kung may drive D kayo, pwede yun lang i-backup nyo. Pwede rin kayo mag-backup ng file, di ba? Yung mga importante files nyo. Pwede nyo pong i-backup yun, guys. Ito yung kagandahan dito. Halimbawa, meron kayong, special na files talaga. So, add nyo lang yan. Or pwedeng files lang i-add nyo. Halimbawa, itong may files ba ako dito? Lalo na to guys, no, bagong format yung laptop nyo, yung desktop nyo, napakalaga na meron kayong backup talaga. Para the next time, di ba, pinaformat nyo sa technician. So, pag nasira, i-restore nyo na lang yung yung OS nyo. Di ba? So, hindi na kayo gagastos ulit. Ito yung files natin. Wala pala akong files. Ito na lang, add file tayo. Ayan, ito halimbawa, yung file natin. Tapos, pwede natin lagyan yan ng password. Lagyan natin siya ng encryption. Okay? Halimbawa, admin123. Admin123. Special files. Okay? Then, start backup. Click muna natin yung destination natin, no? Sa drive D yan. Kung wala, select nyo tong select a path. This PC. Ayan. C backup. Diyan natin ilagay. Okay? And then, start backup. The current operation is completed. So, finish natin. Balik tayo sa backup. Outlook backup, meron din, no? Email backup, meron din. Angas na ito, So, sync. Ito naman yung sync, guys, no? Easily sync, change files from source directory. Ba, meron kang files dito sa desktop. So, halimbawa, add tayo, halimbawa, no? Mirror sync or real-time sync na lang. So, real-time sync tayo. Destination natin, ito, no? Add folder, etong nasa desktop. Pwede tayong gumawa ng folder niya. Yan, select tayo ng folder, gawa tayo ng folder sa backup drive niya. Lagay natin, real-time sync files. Okay. Okay, and then start sync natin guys, no? Walang laman to, ano kaya yung sisync niya? Finish. So ngayon, tingnan natin sa drive D.
And then, real-time sync. Ayan yung files folder natin, no? Ngayon, halimbawa kung lalagyan natin siya ng laman, guys, no? Lagyan natin ng laman, ha? Okay. So, lagyan natin laman yung files natin. Ayan. Tapos, tingnan natin kung real-time sync siya talaga. Or meron siyang interval. Tingnan natin, guys, no? Baka may interval to, eh. Properties. Hindi, real-time nga, eh. Ano ka ba? Real-time nga. Backup. Real-time sync. Files. O, yan nga. Nandyan nga siya. So, maganda siya, no? Alam nyo kung bakit maganda siya? Kasi halimbawa, mostly yung mga teacher. Okay, kung ikaw ay teacher, may mga files ka. Saan madalas nilalagay yung mga files nila? Or yung mga ka-office work natin. Di ba madalas sa desktop lang kalat-kalat? So, gawa kayo ng folder katulad yan. And then, ang mangyayari niyan, lahat ng mga files na nilalagay mo dyan is papasok po siya dito. So, ulitin natin guys, no? Automatic magsisync po siya. Kuha tayo ng files dito. Ito, halimbawa itong installer. Lagay natin dito sa desktop, no? Halimbawa, nag-download ka or meron kang sinisave, di ba? So, automatic, lagay mo lang ng ganyan sa files. Yun, no? Nakita nyo? Nag-sync siya agad sa backup drive. So, halimbawa kung mag-delete ako, syempre, magdi-delete din yan. Delete. O, nagbawas din siya dito. Di ba? So, eto naman yung system clone. So, meron din siya pang clone, guys, no? Ayos pala to, ah. So, system clone, automatic, yung buong system din yung i-clone niya. And disk clone, the whole disk. So, mas maganda to, the whole disk. Kaya dapat meron kayong external drive. Doon nyo ilagay yung backup. So, mas makaka-less ka, di ba? Dahil yun is lifetime mo na, di ba? Pwede rin siyang gumawa ng bootable media. So, just in case mag-crash yung mo, ayan, no? Pwede na rin pala dito, guys, no? So, download lang natin yan. Export na lang natin yung ISO sa desktop. Or pwede kayong maglagay ng USB. Ayan, save natin. Next. So, ang pinakagamit yan, guys, no? Di ba, nag-crash yung system mo. O, paano mo ngayon ma-restore yun kung wala kang ganito? Wala kang Windows PE. Di ba? Okay, finish. There you go. Ito na po, guys, no? Si backup. So, punta tayo sa backup. Disk backup. Disk mirror sync. Ba't nandito siya? Lagay natin dito na lang sa drive D. Yan. Tapos, gawa tayo ng bago na lang. Backup disk 2026. Okay, select natin, open. And then, add disk tayo. Disk 0 lang tayo, guys, no? So, kasama na dyan yung lahat ng mga partition yan. Okay, add natin. And then, destination natin dito sa ginawa nating folder, backup August 18. And then, start backup. So, pati to guys, no, kasama yan. Itong mga files na nandito, pati mga programs mo, kasama po lahat yan. So, ganyan po yung pag-backup. So, once nasira yung HDD mo, yung SSD mo, so, anytime, pwede mo siyang i-restore. Gawa muna tayo habang nagba-backup yung Rufus natin. Yan, yes. So, select ISO, i-backup tayo, no? Okay, GPT, FAT32, NTFS, start backup. Okay. Sana wag mag-error. Mukhang success yung bootable natin. Close lang natin to. And we will try this one after netong backup. So, backup completed. Next time, it's recommended to backup recovery environment. So, create now. Oh, meron din siyang ganito. What is recovery environment is an advantage. So, the recovery environment lightweight OS with the backup pre-installed and base of Windows PE. Talaga? So, maganda to guys, no? Create now tayo. Okay. So, enable the boot option of backup environment. So, ito yung katulad dung sa Acronis before. Ito yung hinahanap ko. Alam nyo kung bakit? Kasi sabi ko lang, di ba? Kapag ka nag-crash yung system mo, kapag ka wala kang Windows PE, hindi mo mabuboot, di ba? So, kailangan meron kang Windows PE. So, ito, pag nag-crash yung system mo, lalabas yung option na yan, guys, na nakikita nyo sa screen. Ito, para mapasok natin yung si backup natin na program. So, 3 seconds standing time, boot menu, gawin natin 5 seconds. Next. About the entire interface of creating environment, after it's created, the boot backup recovery environment will take it upon the next startup. Okay natin. Ayos ah. Ganda to. So, yun. Finish agad. Mabilis lang, guys. And then, finish na natin yung operation, backup natin, no? So, okay na tayo. Tapos na tayong gumawa ng bootable, pati yung backup. So, bali, dinilit na natin yung mga files dito sa desktop. Tapos, tinanggal natin tong AOMI partition. Okay.
Ayan. And then, tatry natin. Pati itong LAN Messenger, tanggalin na rin natin. So, tatry natin siya i-restore ngayon. Halimbawa, no, nagkaroon ng problema yung system nyo. Ayan. Karoon ng virus, nagka-crash, nagbo-blue screen, di ba? So, restart na tayo ulit guys, no? Restart tayo. Pwede nating i-boot sa flash drive or yung dun na lang sa sa pag-restart. Ayan, tingnan natin dito. Ayan. So, gawin natin, enter to C backup. So, yan. Pasok natin dyan. Pero dapat meron din kayong Windows PE sa flash drive. Aside from dyan, sa automatic sa desktop natin, ay sa computer natin. Ayan na, loading na. So, bali yan guys, no, parang naka-Windows PE na rin tayo. Standalone na yan. So, restore natin siya. And then, select natin yung image. This PC. Tapos, backup. Tapos, C backup. Ayan. Ayan. Select lang natin siya. Tapos dito guys na may dalawang option. Pwede nating full disk or partition lang yung i-restore natin. So, syempre, buong disk yung i-restore natin. And then, select natin siya. And then next. And then, destination natin. So, since yung may problema natin is yung D0. So, dun natin siya i-restore. Okay? So, next natin. So, nagbigay siya ng warning dito. After the operation, existing partition, the destination, this will be over. So, ma-overwritten talaga yan guys, no? Or deleted na. Ayan. So, next na natin, start backup. Pwede nyo i-click tong SSD alignment guys, no? Pag kayo ay naka-SSD. So, start. Okay. Now, finish. So, restart. So, tingnan natin guys, no? Kung naibalik yung mga programs natin. And close. And then, mag-automatic na po yan magre-restart. So, nakita nyo guys, yun no, nakita nyo, umalik yung mga files natin. Diba? Pinura na natin to kanina. O, diba? So, natira lang kanina ito. Tapos, tingnan natin yung apps. AOME Backupper. O, dito pa rin yung AOME Backupper natin. Yan, bumalik naman siya. Run natin. Yes. O, diba? So, ganun lang guys mag-backup and restore. So, speaking of backup, nasa na pala yung binackup natin kanina? So, yung una binackup natin na files. So, dito natin makikita yun, no? Pwede natin i-restore. Dito sa tools, ano pa meron dito? Explore image. Pwede natin i-explore yung image na ginawa natin pala, no? Ayan, nasan ba yun? Sa backup. Tapos, si backup. May file backup. And then, di ba, meron tayong nilagay na password doon. Remember? Admin123. Okay. Ako, mali daw yung password. Okay, ayun. Windows File C Backup. View files in Windows File Explorer. Pwede ba yun? View files in C Backup. Tingnan nga natin sa File Explorer. Kung capable. Admin123. Okay. Pwede nga, guys. Diba? Oh. So, ito yung ano natin, no? ISO na binackup natin. So, diba, kung meron kayong mga importanteng files, safe na safe dyan. Diba? So, yun lang, guys, no? I hope na may natutunan kayo. And don't forget to follow our YouTube channel. So, dito na tayo maglalagay ng mga mahabang video. And, guys, this is August 31 na lang, no? Limited lang tong offer na to. So, thank you, thank you. This is full version na kapag na-activate nyo na yung license. So, thank you guys. God bless you all.